Alright, good evening mga kakabsat. Nakapaw, tapos ang maliligayang araw nila mga kakabsat. Nakapaw! Wala na talaga, wala na silang kadala-dala mga kakabsat. Naka-all out na sila, all out na sila. Alam nyo ba, all out? Walang ilaw yung isa, tingnan lang. Yan, walang ilaw dali lang. Kulang yung ilaw natin. Parang Attorney Claire lang. Ginagaya natin si Attorney Claire, may ilaw sa ilalim. Yun! May kami kalam, shoutout mga good evening, Maestro Pon yung lingkod, nagbabalik pero hindi tayo ganun magtatagal, baka isang oras lang tayo kasi nga may gagawin si Maestro at biyabiyahin na naman ako mga kabsat ng madaling araw. Kailangan kong i-meet ng alas 12. So technically speaking, alas 10 na, no? So 11:30 dapat nakalarga na ako. So hindi ako lalagpas ng 2 oras dito. Siguro 1 hour 30 minutes maximum ko na yun. Pero mga kabsat, alam nyo ba? Taranta na silang lahat, mga kakabsat. Paano pa naman? Nako po, mga kakabsat. May lumabas na naman sa ICC, mga kakabsat. Nako po. Masama na naman ang loob nila, mga kakabsat. O ito, 11 minutes ago. Kanina, ito lang. Kalalabas lang, mga kakabsat. O, buena mano para sa mga... Ay, saan yun? Ito. Tragis. February 13, Friday the 13, minamalas na naman ang mga garapata, mga absat. Paano ba naman? ICC Pre-Trial Chamber 1 affirms Duterte fit for pre-trial account. Wala na makakapigil, mga absat. It's already February 13, February 23, game na tayo, mga absat. Aapangan natin yung February 23 na yan, no? Mabsat, naka po. At ito pa, partida, Mabsat, approves 500 more applicants to participate as victims. Oh! Ala kayo, taranta na sila. Lagot nan, naloko na. Putragis. Naka po, pero bago natin umpisan yung ating topic, Mabsat, no? Shoutout mo sa makasama ko dito, Neil Darceo, Felix Favorada, shoutout, good evening. Si Roger Romero, shoutout, good day, Maestro Paul, watching from California, USA. Silvia Latorre, Mark Bon Jovi Pangan or Michael Pangan, shoutout kabsat. Joy Cabrera, shoutout. Charger, Seraforce family, may kami kalab shoutout. Kay Ryan Caneste, may kami kalab shoutout. Ayan na, nagsidatingan na sila, nagkamustahan na sila, pati si Generoso Mariano, shoutout kabsat. Elvira G, nandyan na din. Si Ligaspi nandyan din. Si Don Pulubi nandyan din. Shout out mga kabsat. Alright. Gandang gabi, Maestro. Ayan o. Ryan yung kanesa, Mark Bon Jovi at syempre kay Mel Warren. Shout out sa inyo mga kabsat. Takapaw! Kulang na lang Ryan yung kanesa, Charter, no? Magpatiwakal na sila kasi nga wala na. Rejected na naman sila sa ICC, no? Kaya tuloy na. Ha? Tuloy na mga kakabsat, tuloy na ang hearing. Sa wakas, for almost 11 months or mahigit, almost a year, sabihin mo na. Almost a year. At long last, matutuloy na rin ito. Kasi matagal nilang pinigilan to. Mga kakabsat. Ganon sila kadesperat. Ayaw, sasabi nila, wala namang kasalanan si Tatay Diggs eh. Di ba Jocelyn Gaspar, shout out kabsat. Kat, ayun, nakapasok si Kat on time. Shoutout sa Kat. Ayan, nandiyan na yung moderator natin na kaya kayo maggarapata, mag-ingat-ingat kayo kasi pag ginalit nyo si Kat, ako, sisipahin kayo niya. Nets 845. Shoutout Kapsat. Nets. Shoutout. Ito na, Mabsat. Nako po, walang iyakan ha. Putragis naman. No? Matagal na nating iniintay ito. Nakita nyo ba? Medyo nag-shave tayo ngayon, Mabsat ha. Nagpa-shave na naman tayo kaya medyo luminis-linis yung ating mga features kasi may nagsasabi, Maestro, mag-shave ka naman. Ito lang, hindi ko kaya i-shave. Okay na to, ilan na to? Mga 5 years na yata to. Ewan ko. Pero anyway, Mabsat, shoutout po ulit. Ito, pag-usapan na natin to. Nako po. Here we go. Pasok mga Mabsat. Agoy! Ang sakit dito, no? ICC approves 500 more applicants to participate as victims in Duterte's case. Ang saklap niyan. Pre-trial Chamber 1 of the International Criminal Court has approved 500 more applicants to take part of permitted charges of the case against
former Philippine President Rodrigo Duterte, the court said in a decision released today. Ang saklap. Nako po. This brought 539, a total number of victims participating in the stage. Wow! Yun! Yun na! Yun na yun, Kat. Di ba, Emily Basog, shout out. O guys, sa mga bagong pasok ha, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ilan na yung like natin, Kat? Na Ronald Federico, Fox, Demesa, shout out, Kabsat. O sa mga bagong pasok, shout out, huwag kalimutan mag-like. Ito na, Mabsat, nakabaw! The chamber said the lawyer Joel Batuan and Gilbert Andres as well as Paulina Masida of the Court Office of Public Counsel for Victims were appointed as common legal representative for the authorized victims. Duterte's camp previously asked the court to disqualify the three appointed external legal representative for drug victims including Butuyan and Andres, citing alleged conflict of interest. The February 11 request penned by Nicholas Kaufman, Duterte's lead counsel, alleged that one of the representatives repeatedly criticized its legal strategy in media interviews. Used denigratory slurs against the counsel and expressed preconceived views on Duterte's guilt and charger. It also noted that Nicolene Arcane and reported CLRV case manager had a professional working relationship with Butuyan and Andres of Human Rights Group Center Law, Philippines. ICC Assistant Counsel Cristina Conti earlier said that the possible disqualification of lawyers representing the drug war victims will be minimal impact in the proceedings. Paulina Masida, Principal Counsel of the Office of the Public Counsel of Victims, could serve instead as a representative for the victims, Conti said in the interview on the Head Start. However, Conti acknowledged that the victims may prefer a Filipino representative and could face challenges according to with Masida, who is based on abroad. The chamber in the separate decisions also released Friday rejected the defense request to appeal the decisions finding Duterte fit to take part in the pre-trial proceedings. Duterte was arrested on March 11. Today is February 13. Isang buwan na lang. 1 year. Happy anniversary, Tatay Diggs. No? Kamusta ka na? Wala na kaming update sa'yo. Ano na ba talaga yung tsura mo? Totoo bang long hair ka na? Nako po. On his arrival from Hong Kong at the request of the ICC as part of the probe into war on drugs defined his presidency. The ICC warrant of Duterte arrest said that the President Duterte allegedly created, funded, and armed death squad and crimes or out murders of purported drug users and dealers. He was brought to The Hague in the Netherlands on the same day he was arrested. Duterte on March 14 appeared on Via Link before the ICC. Yun na yung last, no? March 14. After 3 days, nakita, no? Duterte's confirmation charges hearing, which supposed to be held last September 23, was postponed to a later date, citing that the request of Duterte's defense team. ICC pre-trial chamber has rejected the request of the Duterte defense team for his interim release. Ang daming rejection! Wala na. Iyakan na. Diba? Iyakan na, Gardosap. Kat, Ligaspi, shout out na, Melwarin. Naka po, wala na, iyakan na. Biro mo, February 3. Minamalas sila. Friday the 13 sila, mga kakabsat. Ayan eh. May kasamang karma, mga kakabsat. Wala na. Tarantang-taranta na sila. Tapos kanina sa press briefing ni Attorney Claire, nasoplak na naman yung idol nila. Ha? O yung mga garapata, yung idol nyo. Ha? Nakapaw! Awan man. Nakapaw! O sige, asarin natin lalo to mga garapatang to. Sige, pasok tayo. Mabibwisit na naman sila, Mamsot. Papakita na naman natin to. O sige, pasok tayo. Nakapaw! O, naalala nyo to, tinapik ko to O, yung may dugo-dugo yung mukha ni Kwan, yung bunganga ni Harry Roque. Kaposi sarcoma, a sign of Harry Roque is vanishing. Uy, grabe naman yan. Karma is waving, Harry Roque. Agoy, nakapaw. Mga Chinador na tinalo sa Hudas na pagkahudas. Agoy, eto na mga kakabsat. Nakapaw, meron pa yung isa, may mas. Pahinga natin.
Bawasan natin yung background music ko. BBM kay Claire. Message? Sa Valentine's. Oh. I-great lang ko. Unta magdayon silang duha. Dayon ang tamong duha. Ganito po bang leader tulad ni VP Sara ang dapat nating hangaan at dapat nating ilagay sa pedestal? Ang anumang salitang nagagaling sa kanya ay puro paninira, puro insinuation, puro ka-immoralidad. Ang Pangulo, Uy, harsh ka naman. Savage ka masyado, attorney. Bakit immoralidad? Ano pag nakapa? Diyos ko po, Rudy. My goodness. po ay mayroong pamilya, mapagmahal na asawa, mabuting ama. At ako rin po ay may pamilya. So sa isang tulad na ni Vice Presidente na magsasalita ng ganito, ito po ay napakababa bilang babae. At Agoy, sa tunog na mga naman. ganitong sitwasyon, yung kanya mga kaalyado na nagmamarunong sa communications Ay, madami yan. at mga propagandista, Mm. isang hiling. Maaari niyo po bang turuan ang Vice Presidente sa kanyang communications? Bigyan niyo po ng Comms 101 para magkaroon naman ng konting, or rather, katitik Ay, turuan nyo daw si Inday Lustay ng Communication 101. Oh, subject yan sa college, di ba? Communication 101. Huwag yung manak na kamote, oh. Ay, inayan. na pagka-statesman. At ang aking message, Valentine message sa kanya, Oh, Valentine message. VP Sara, Oh, spread love. spread love. Not fake news, Not fake news. not immorality. Not Don't immorality. be a chucky. Ay, grabe to. Double slash. Double kill. Triple kill. Matragis. Ligaspi, sapul na sapul talaga. Alak ng kamote. O ano na, mga garapata, kaya pa ba? Matragis. Kamsat, paabutin natin ng 100 likes. Ilan na ba likes natin? Kat, bakit di ba umaabot ng 100? Ano nga? Kamsat, kayo, 200 plus na tayo. 230 plus na tayo. Ha? Baka naman, Kamsat, ha? Wait lang, sisilipin ko, ha? Ilan na yung like natin, Kat? Ilan na? 89. Ay, my goodness, mga Kamsat. Ay, Diyos ko po, Rudy. 89 likers. Baka naman, ha? O, sa mga di pa nagla-like, ha? English Comprehension 101. Kaya ka, Sir Leonardo. Uy, Sir Leonardo. Na-reject na naman sila sa ICC. Talagang fit na fit si Duterte, si Digong, sa pre-trial na dapat nagaganapin nila. Ha? Sa kanila, yung confirmation of charges. Talagang fit na fit siya. No? Kahit anong mga palusot ang ginagawa ng attorney nila na si Kaufman, walang nagawa, maabsat. Rejected na naman yung kanilang motion, no? Appeal. Wala na makakapigil. Tandaan nyo, Friday ngayon, na Friday the 13 na naman. Diyos ko po, Lord. Minamalas. O, maabsat, bago tayo malasin, gawin nyo naman ng 100 yung like natin, no? 89 lang yung like natin. Baka naman, mga kakabsat, no? Wala namang bayad yan. Pati kayong mga garapata, mag-like na kayo na may silbi kayo na nakikinood dito kay Maestro, di ba? Anak kayo ng kamote. Tragis. Uy, grabe ka, Attorney Claire, ha? You're so slay. Tragis. Diyos ko po, Rudy. Wala ka pa. Ay, may bagong kanta na naman ako na tinugtog, oh. Sir Leonardo, nakita mo yan, malamang. Nilakat-kat. Ito, solid to. Okay, lang to. Kaninang umaga yata. Si Claire Castro, nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan. Anong sagot ni Attorney Claire? Hindi ba mas nakakaya yung naging anak ka ng most corrupt noong 2017? Aray ko po. Diyos ko po, Rudy. Ito ang sagot ni Palace Press Officer Claire Castro laban sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na nagdadala sa kahihiyan si Claire Castro bilang Palace Press Officers na napapanood sa iba't ibang bansa ng buong mundo. Maaring sagot ni Castro, mas nakakahiya umano ang naging anak ng former President Duterte na naging most corrupt umano ng noong taon 2017, panahon ng tatay niya. Ako, ilang beses ko nang nilabas to, ha. Merong resibo to.
ilalabas ko ulit, oh. Especially sa mga garapata. Ito yung proof na most corrupt yung amo nyo, yung phone nyo. Teka lang ha. O, on the spot ko hahanapin. Pakita ko sa inyo ha. Most corrupt. Most corrupt person of the year. Person of the year 2017. Oh, search nyo lang ng ganyan. Ganyan lang kadali, Mabsat. Lalabas. Ito na. Oh, lumabas na kaagad. Aray ko po. Diyos ko po, Rudy. Oh, yan. Most corrupt person of the year nung 2020, 2015. Milo. Sino to? Si Milo. Kita nyo ba? Lakihan natin ha. O yan. Milo, former president of Montenegro. Nicolas Maduro, president of Valenzuela. Naka po, may issue rin to. Magkasunod lang sila ni Rodrigo Duterte, former president of the Philippines 2017. In 2017, former Rodrigo Duterte was named the most corrupt person of the year, responsible for more than 1,000 extrajudicial killings and various violations of human rights. Agoy! Naka po, o yan, resibo nyo mga kabsat. Oh. Saklap no? No? Oh, may website pa yan. May website yan. Pag pupuntahan yung website ng ano to? OCCRP. Pakita ko sa inyo ha. OCCRP. Sino nga natin? Para puntahan nyo, i-print screen nyo, puntahan nyo. Kamote kayo talaga, oo. Kamote. OCCRP. Most corrupt. OCCRP most corrupt. Ito. Pakita ko na sa inyo na. O yan, i-print nyo na. Ha? Kung sinong most corrupt ng 2017. O ito. Kaya agree ako dito sa sinasabi ni Attorney Claire. No? Kasi matagal nang may ito. Website. www.occrp.org. Puntahan nyo, mag-search kayo, mga garapata kayo. Ito, matagal na natin nilabas to. Baka meron na yung 2015. Ay, 2025. Kasi wala ang kwan eh. Dati wala pang 2025 eh. Dati hanggang kwan lang. Hanggang 2024 lang noon eh. Ito yung website talaga. OCC, Most Organized Crime Corruption Reporting. Oops, nasaan na yun? Oops, wait lang. List of most corrupt po. Tragis naman to. Aray ko po, saklap dito. Diyos ko po, Rudy. Agoy. Nako po. Kaya lagi nating sinasampal to sa kanila eh. Putragis yung tatay nyo, most corrupt person of the year. Award winning pa talaga mga kabsat ha. Anak ng kamote. Saklap no? Human trafficking. Sana dito, meron dito yun eh. Saan ba yung search nito? Wait lang. OCCRP website. Kasi nasasaktan sila mga kabsat. Nasasaktan sila. Hindi nila matanggap. Wait lang. Wait lang. OCCRP mo. Yan. Diyos ko po, Rudy. Asan na siya? Bakit puro kwanto? Award winning talaga eh. Most corrupt award. Most corrupt award. Walang ganyan. Uy, saklap. Teka lang mga articles kasi ito eh. Gusto ko yung website talaga.
Kaninong kanto article to? Philippine News. Oh, ito. Lako po. Ay, ano nangyari dyan? Wait lang. Ay, no. Dr. Rodriguez won. Talagang nanalo siya, mga kabsat. Panalo. Most Corrupt Award. In 2017, Malacanang reminds VP Sara. Ako po. Aray ko po. Diyos ko, Lord Rudy. Ako po. The relationship between the Bongbong Marcos, Vice President Duterte has turned sour into different terms. Okay. Duterte said that her relationship with President Bongbong reached with a point no return. Okay. Tatay Diggs, okay ka pa ba? Halak ng kabote, most corrupt ka. Saklap to. Tragis. Dito yun eh. Dito nga. Nandito ako sa website mismo. Donate. Kumbaga parang every year actually yun na yun eh, yung binasa ko, pero meron yung talagang yung article dito mismo sa OCCRP. Corruption. Wait lang, tumatagal tayo Nabibisit na sila. Okay pa ba kayo? Putragis kayo. Siya, mabsat. Pero anyway, alam nyo na. So, yun na mabsat, Agoy. So, very clear, no, mabsat na saklap, no? Na balljack na naman ni Attorney Claire. Itong mga garapata, mabsat. Yan. I-print screen nyo na lang to. I-print screen nyo. Para may resibo kayo. Actually, ganito rin makikita yung mismong page niya. Ito yun. Alright, so next tayo. Silipin na naman natin iba. Okay, naku po. Magsisiyakin Ay, ano to? Former Justice low rank lawyer debate. Putragis. Naku po. Diyos ko po, Rudy. Naspak banan, Rode. Pagkatapos wasoplak, ito na mga kabsat. Ito na yung maiingay. Ito na sila. Maalala nyo to? Yan. Yung ngaw-ngaw lang, alam niya. Dito ngayon yung original Magnificent Seven, whose impeachment complaint, yung third impeachment complaint ay Dito na naman nag-file ng impeachment complaint kay Bongbong Marcos, pero hindi sila sinuporta ng congressman. Kahit isang congressman, walang sumuporta sa kanila kasi mga bobo sila. Ang tatanga, no? Mga kabsat, nag-file pero walang congressman nag-endorse. Tanga. Kaya hindi nakapasok yung kanilang impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Napunta lang sa basura. Ngayon, yung ginawa nyo kay Tito Sen, nakapaw, may sagot si Tito Sen dyan. Hindi ko pa nababasa, pero basahin natin. Nag-file sila kay Tito Sen, no? May sagot na si Tito Sen dyan, mga kabsat. Ito yung sagot ni Tito Sen. Okay. 34 minutes ago, the Senate President Vicente De Soto III released a statement on the petition filed by the several lawyers February 13 seeking to cite him for indirect contempt over his criticism of following the Supreme Court ruling on the articles of impeachment Vice President Sara Duterte. Sabi nito, statement of SP Soto on the petition of seeking to cite him for indirect contempt over the remarks on the Supreme Court ruling on the articles of impeachment filed against Sara Duterte. I will wait for the Supreme Court copy before I answer it. If ever. But what about those who are aligned with my opinion, such as retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna, Regino Aquino, UP College of Law Associate Dean Paulo Yamese, Wilfredo Garrido, Law Dean Mel Santa Maria, Manolo Quezon, and others that pointed out factual errors of the decisions and possibly of the judicial. Paano ba naman? Ako lang ba? Bakit si Tito Sen lang ba? Pero ang tanong dyan, Diyos ko po, Rudy.
Pag yung Magic 7 na pinagyayabang nila, si, Tito Sen, ako wala. Alam niyo na kung saan pupunta yan, sa basura din. Tiyak yan. Itaga nyo sa bato, sa basura, walang mangyayari. Nako po, hindi ka nila matatanggal dyan bilang Senate President. Mangingiyak sila kasi alam nila, putragis mga kakabsat. Nako po, by next week, mag-uumpisa na. Nako po, ang kinakatakutan nila, no? Yung kanilang, kung meron bang substantial, yung kanilang, yung mga nag-file ng impeachment kay Lustay. Tandaan nyo, 3 yan, ha? 3 ang tinanggap. Agoy, nakapaw. No? At sigurado naman papasok yan sa form at saka sa substance. At mahigit sa lahat, tandaan nyo, ha? 284 ang sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos para hindi siya ma-impeach. Binasura, 284. Ha? 8 lang ang against. At yun yung mga garapatang nag-iiyakan ngayon, no? Mga garapatang mga makakaliwa. Putragis kayo. O, siya, ako po. So, ayan na po. Sumagot na po si Tito Sen Mabsat, no? At saka yung mga garapatang nag-iiyakan. Shout out, Benji Uy. Hindi ba mabago? Desert Spring, shout out. O, sa mga bago pasok, ha? Shout out sa inyo. At syempre, huwag kalimutan like and subscribe, Mabsat. So, yan po, Mabsat. Ako po. Okay na tayo. Naka 32 minutes na tayo. Mag-subtopic na tayo kasi sabi ko nga, limitado ang oras ko ngayon, Mabsat. So, tatapusin natin ito agad. So, countdown na din tayo. Subtopic na tayo. Ayun, sa mga nag-iiyakan. Tapos, ang maliligayang araw naman, Duterte. Paano ba naman? Tuloy-tuloy na. Wala na makakapigil. Next week, si Inday. Yung tatay niya, next week din. After 10 days. Nakapaw! Wala na makakapigil. Rejected sila ng ICC. Wala na. Tapos na ang laban. Game over na. Takot na takot kayong umpisa. Nakala ko ba walang kasalanan yung tatay nyo? Ha? Sabi nyo walang kasalanan yung tatay nyo. Bakit takot na takot kayo umpisahan? Ha? Umpisahan na kung wala talagang kasalanan ng magkaalaman, di ba? Putragis. O siya, countdown tayo. Here we go.